natin muli ang ating pong mga Bible sa Book of Matthew, chapter 20. Beginning verse 17, chapter 20, verse 17 to 28 na lang po ang ating pong babasahin. Pagkaroon po tayo ng salitang pagbasa, ako po sa verse 17, kayo po sa 18, sabay-sabay po tayo sa 28. Okay, nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Verse 17, and Jesus going up to Jerusalem took the 12 disciples apart in the way and said unto them, verse 18, there po. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and the scribes, and they shall condemn him to death. And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him, and the third day he shall rise again. 20. And he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. 22. Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. And they told me from the cross and I take it off. And they took the life and he stepped to the they said unto him, Ye are able. And he said unto them, ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. 24. And when they had heard it, they were moved with indignation against his truth. But Jesus called them unto him, and said, ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. 26. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be a chief among you, let him be your servant. 28. Altogether ready with. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo pumipig, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Salamat po sa inyong pong banal na salita na nagbigay sa amin ng lakas upang mapagtagumpayan, harapin ang mga pagsubok, mga hamon sa buhay. Salamat ang inyong pong banal na salita. Ito po ang naging kaaliwan po namin sa oras ng aming pong mga kalungkutan, kabiguan. Ito po ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Tunay na inyong pong banal na salita, buhay at makapangyarihan, hindi po nagbabago. Maaaring sa aming pong panahon ngayon, maraming hindi naniniwala dito sa Bible, sa inyong pong banal na salita. Subalit, tunay na ito po ay higit pa sa mga ginto, kayamanan sa mundong ito. At kung ito po patuloy namin i-apply sa aming pong buhay, patuloy namin makikita ang iyong katapatan, biyaya, kadakilaan. Salamat po Panginoon na kami inyong hinanap at iniligtas at inilagay sa paglilingkod. Tunay na ito po ay pribilehyo ang ikaw ay aming paglingkuran at dalangin ko po Panginoon na muli ako inyong pong itago sa inyong likuran. Dalangin ko na ikaw siya may taas, makita, walwalhati maparangalan. Pangalan mo po ang siya may taas. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po pangangaral na inyong po banal na salita. Huwag itong mahadlangan at alisin mo po ang gawa ng kaaway. At dalangin ko po na ang bawat makakapakinig po nito, sila po ay manghamon na maglingkod sa iyo. Sila po ay manghamon na mabago ang kanila pong buhay. At sila po ay manghamon na talagang maging kagalakan po nila ang patuloy na pakinggan ang inyong pong banal na salita. Salamat po Ama sa lahat ng ginawa mo po sa aming pong buhay. Patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa lahat ng dako ng mundo
At dalangin ko po na patuloy mo pong igawad sa bansang Israel ang kapayapaan at maging sa bansang ito. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mako. Okay, years may change. Magbago man po ang taon, magbago man ang paligid, magbago man ang inyong katabi, magbago man tayong lahat, the message still the same. Amen po ba? So hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. At ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered, ang ating pong Panginoon Jesus ay dumating po dito sa lupa hindi upang paglingkuran. Amen po ba? Yes. At sinabi rin po dito, but to minister, kundi upang maglingkod. At talagang, kung ating pong titingnan na ang ating Panginoon Jesus ay anak ng Diyos, siya ay dapat paglingkuran. Ang ating Panginoon Jesus ay King of Kings, siya ang dapat paglingkuran at sambahin. Siya po ay Lord of Lords, kaya siya po ang dapat nating tawagan, lapitan sa oras ng ating mga kagipitan, sa oras na mayroon po tayong mga problema, pagsubok sa ating pong buhay. At ang ating pong Panginoon Jesus, sinabi nga po dito, hindi po siya naparito sa lupa upang paglingkuran, kundi siya po ang naglingkod. At sabi po ng mga talata, kanyang ibinigay ang kanyang buhay pangtubos sa marami. Kaya nakakalungkot talaga na maraming tao ang hindi kumikilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Na kanilang nilalapitan ay mga ribulto. Ang kanilang nilalapitan ay mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang nilalapitan ay kung sino-sinong mga tao. So nakakalungkot at ito po ay talagang kung ganito ang ginagawa ng napakaraming tao, hindi nila alam na kanilang naiinsulto ang ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang sinasabi ng talata at kung titignan po natin ang Philippians chapter 2 verse 7, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 2 verse 7. Ito po ay sabihin natin supporting verse. Sabi po dito, but made himself of no reputation. Kundi bagkos hinubad niya ito. So si Kristo po ay talagang hindi niya ipinakilala na hindi niya sinabi na ako'y paglingkuran niyo sapagkat ako'y anak ng Diyos. Diba? Bagkos ang sinabi nga po ng mga talata, inalis niya ang kanyang reputasyon, hinubad niya, at nag-anyong alipin. He took upon him the form of a servant. So meaning, ibig sabihin talagang si Kristo ay naging alipin, si Kristo ay naglingkod. Amen po ba? Kaya talagang makikita natin sa mga talata, sa salita ng Diyos, siya ay nagpakain, siya ay nagpagaling, at siya po ay talagang nagpalaya sa mga evil spirit. Siya po ay talagang nagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga himalang bagay. Pero ano ang naging kapalit po nito? Ano ang naging kapalit? Ano ang ginawa kay Kristo? Sa ating panahon ngayon, maaaring hindi natin siya ipinako sa krus. Di ba? Maaaring hindi natin siya pinagtatawanan. Pero yung hindi natin pagsunod sa kanyang mga utos, yung hindi pagkilala ng mga tao kay Kristo, ay talaga nakakalungkot pong isipin. So mga kapatid, mga minamahal, kinuha po ni Kristo, took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Siya po ay talagang namuhay bilang tao sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, makikita natin si Kristo ay naglingkod. Kaya ang title po ng mensahe this afternoon, Serve God like the Lord Jesus Christ. Sana maglingkod din po tayo katulad ng ating Panginoong Jesus. At sa ating pong paglilingkod, mga kapatid, mga minamahal, una, bago natin po tingnan yan, na paano ba tayo dapat maglingkod, una ay ating muna pong ihanda ang ating mga sarili.
In serving God, the Lord Jesus Christ, we need to expect something. Una, ano po sabi po ng Matthew chapter 20 verse 18? Tingnan po natin. Matthew chapter 20 verse 18. Sabi po dito mga kapatid sa verse 18 ng Matthew, nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. But behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. Una mga kapatid, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, we need to expect criticism. Amen? Marami pong mga tao magagalit sa atin. Marami mga tao sa ating paglilingkod, sisiraan tayo. Yan po yung katotohanan. Kung siniraan si Kristo at kung kinagalitan, kinakutan si Kristo, ganun din po sa atin. We need to expect criticism. So ito po ang katotohanan na talagang hindi lahat ng tao ay matutuwa sa iyo. We need to expect conspiracy na talagang may mga tao na magsasabwatan para sirain ka. May mga taong magsasabwatan para talagang ikaw ay lokohin. May mga taong magsasabwatan para talagang sirain ang gawain. So we need to expect criticism. We need to expect conspiracy. Doon po sa ibang church, sa malayo, hindi ko na po sasabihin kung saan, pero nagkaroon talaga ng conspiracy. At talagang nakakalungkot na sa haba ng panahon na ipinaglingkod ng pastor na ito, sa haba ng panahon na siya doon na tumanda sa ministry, pero nagkaroon ng conspiracy, nagkaroon ng sabwatan upang iwan ang gawain, upang labanan ang pastor na ito. Kaya mga kapatid, the message is still the same. Nagbago man ang taon, nagbago man ang ating edad, nagbago man ang ating kulay, nagbago man ang ating kutis, ang ating katawan, the message is still the same. So sa paglilingkod po natin, expect criticism, expect conspiracy. So yan po talaga. And then, pangatlo, sa ating po paglilingkod kay Kristo sa ating Diyos, sabi pa rin po dito sa verse 18 and 19, tingnan niyo po. 19 na lang. And shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge. And then sabi po dito, and to crucify him, and the third day he shall rise again. So sa ating paglilingkod, we need to expect contradiction. Meron talagang taong hindi susunod sa atin. Diba? May mga taong salungat sa atin. Yun po yun. Talagang kung ikaw ay pailaya, sila ay paibaba. Kung ikaw ay pasilangan, sila ay pakanluran. Diba? Talagang salungat ang gusto nilang gawin doon sa iyong gustong gawin. So salungat doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya talagang kahit Kristiyano na yan, talagang meron pa rin po kontra. Diba? So yun po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to expect contradiction. Hindi talaga lahat ay susunod. Kaya nga minsan ang gawain, bakit talagang mabagal ang pag-usad sapagkat mayroong kumokontra, mayroon talagang laban sa iyo. Kaya mga kapatid, yan po dapat nating asahan. We need to be aware of these things. Kailangan aware po tayo dito kung tayo po'y maglilingkod. Kailangan aware tayo dito kung tayo patuloy na maglilingkod kay Kristo. Sapagkat kung hindi po tayo aware of these things, we should be ready about these things so that we can continue in serving the Lord. So asahan po natin ang mga bagay na ito para tayo po'y makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ihanda natin ang ating sarili. Kasi kahit Kristiyano ka na, meron kang dadanasing persecution. Diba? 2 Timothy chapter 3 verse 12, all they that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. At ang sabi nga po ng John 15, tinan nga po natin ang ating pong Bible sa John 15 verse 18. Tinan po natin. If the world hate you, kung ang mundong ito, kung ang sanglibutan ito, kung ang mga taong ito ay nagagalit sa iyo, kaya talagang expect contradiction. Asahan mo na magkukontra sa iyo, asahan mo na may magagalit sa iyo, asahan mo na mayroong mga away sa iyo, asahan mo mayroong mangiinis sa iyo, asahan mo mayroong manloloko sa iyo.
ye know that it hated me before it hated you. Si Kristo muna ang kinaputan bago tayo. Napauwi ng mga disabo na nang hindi pa nabibigyan ng cup. Okay. Okay. So yun po. So ano pa sabi po dito? Verse 19, if you were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, in serving God, the Lord Jesus Christ, we need to expect these things: criticism, conspiracy, and contradiction. So ngayon po hapon, kailangan nating maglingkod sa Diyos. It is a privilege, not a burden. So serve God like the Lord Jesus Christ. In serving God, it is not about or it is not based on our feelings. Yan po yung una. Tingnan po natin, verse 18. Matthew 20, verse 18, 19, and 28. Sabi nga po dito sa 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life for a ransom for many. So mga kapatid, talagang si Kristo naglingkod not based on His feelings, not based on His emotion. Amen po ba? Kaya sa ating pong paglilingkod, maaaring mainit ngayon, pero salamat, nandiyan kayo. Ibig sabihin, it is not based on your feelings na, ay, mainit sa church. Pas muna ako, hindi muna ako sasamba. So dahil nandiyan kayo, ibig sabihin niyan, ang inyong paglilingkod kay Kristo not based on your feelings. Amen? At meron nga dito nilalagnat pa kaninang umaga, pero dahil nandito siya, ibig sabihin ang kanyang paglilingkod not based on his feelings. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod kay Kristo hindi dapat basihan ang ating nararamdaman. So hindi basihan ang ating emotion. So yun po pinapakita ng mga talata. Kaya kung babalikan natin ang verse 19, ano po sabi po dito? And shall deliver him to the Gentiles to mock. So talagang si Kristo, sabi po dito, ay limurahin o talagang loloko-lokohin, hampasin at ipapako sa krus, at sa ikatlong araw siya ibabangon. So talagang alam ni Kristo na siya ay kukutsain. Alam ni Kristo siya ay maghihirap ng matindi. Pero dahil ang kanyang paglilingkod ay hindi base sa kanyang nararamdaman, tinapos niya ang kanyang paglilingkod. Kaya yun po ang tunay na paglilingkod, not based on our feelings. Amen? Ay marami. Hindi lamang nakakabayan, hindi lamang napasalamatan, hindi lamang nabigyan ng regalo. Di ba? Ay, hindi na ako babalik dyan. Kataya naman Brother Edwin. Ang baby ko yata hindi naman sinama. Diba? Diba? So, ay, hindi na babalik. Diba? So, dapat ang ating pong paglilingkod, ang tunay na paglilingkod, not based on our feelings. Kaya, wala man tayong nakuha kanina sa ating pong parabol. Sana tuloy pa rin ang paglilingkod. Sana sa susunod na taon, sama-sama pa rin tayo dito. Kung kalooban ng Panginoon, kung hindi pa babalik. Diba? So yun po mga kapatid, wala ka mang bagong sasakyan, wala ka mang bagong grandilla. Sana tuloy pa rin ang paglilingkod. Ano po ba? Diba? Sana all. Sabi ni Brother Luis, sana all. Diba? So yun po, not based on our feelings, gisingin ang natutulog. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, even someone, makikita po natin, dito po talagang nagkaroon ng disrespect sa ating Panginoon Jesus. So sabi po dito sa verse 19, and shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him. So makikita po natin dito talagang disrespect yung mga tao kay Kristo. Sa buhay po natin, magkakaroon din po ng ganyan. Mayroong mga tao hindi tayo igagalang. Di ba? Ay mga kabataan pa naman ngayon, talagang minsan sa mga kabataan, hindi na umuupo. Ha? Di ba? Tapos hindi na nagbe-bless sa mga kabataan. Salamat sa mga nagbe-bless, ano? Pero, yan. Ganun pa man, kung meron mang hindi gumalang sa atin, ang tunay na paglilingkod ay talagang maglilingkod pa rin yan.
Kahit hindi tayo iginagalang ng ibang tao. Diba? Tuloy ang paglilingkod. So, even someone disrespect us, even someone discourage us, even someone dislike us, talagang hindi tayo gusto. Diba? Hindi tayo magugustuhan ng ibang tao at talagang tayo kainisan. Even someone displease us, na talagang gagalitin tayo ng ibang tao, aawayin tayo ng ibang tao, pero sana dapat tuloy pa rin ang ating paglilingkod. Even someone debase us, talagang ibababa tayo. At tandaan niyo po, kung kayo pinakakaranas na talagang kayo ay ibinababa o talagang sabihin na natin, hinahamak baga. Diba? Or minamaliit baga. Diba? Minamalit ang iyong pagkatao, minamalit ang ginagawa mo sa church, na parang bagang baliwala ang ginagawa mo. So, kahit ganun pa man ang ginagawa ng iba sa atin, tuloy ang paglilingkod at dapat matuwa ka. Dapat magalak ka. Na minamalit ka, ibinababa ka ng napakaraming tao. Dapat ikagalak mo yan. Amen? Bakit? Dapat ba natin ikagalak yun? Pastor, hinahamak na nga ako. Minamaliit na nga ako. Matutuwa pa ba ako? Pero dapat magalak. Bakit? Matthew 23 verse 12. Tingnan niyo po. Matthew 23 verse 12. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay hinahamak ng ibang tao, minamaliit ng ibang tao, di ba? Matuwa ka pa. Ang sabi po ng Matthew chapter 23 verse 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased. Yung mga tao nang hahamak sa iyo, yung mga tao nang minamaliit ka, ay yun ay mga tao ibabagsak ng Panginoon. Diba? Yung mga tao nang mamataas ay talagang ibababa, shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Kaya dapat magalak ka. Kung sinasabi nila na, si Brother Edwin, wala yan. Brother Edwin, kapag maraming nangmamaliit sa iyo, matuwa ka pa. Diba? Kasi ang Panginoon ang magtataas sa iyo. Ang Panginoon ang magtataas sa atin. Ang Panginoon, ang Diyos, ang magpo-promote sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal ko, nararanasan mo ang mga bagay na ito, matuwa ka. Huwag kang malungkot at huwag kang ma-discourage na maglingkod sa Diyos kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa paglilingkod, it is not based on our feelings. Hindi basihan ang ating nararamdaman. Amen? Next, tatapusin na po natin to. Tingnan po natin ang Luke chapter 2, 46 and 47. Luke chapter 2, 46 and 47. Paano naglingkod si Kristo? Diba? Sabi po ng verse 46, sabi po dito, and it came to pass that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, but hearing them and asking them questions. 47, and all that heard him were astonished at his understandings and answers. So mga kapatid, mga minamahal, kung makikita nyo po dito sa mga talatang ito, sa chapter na ito, si Kristo po ay naglilingkod mag-isa. Si Kristo po ay sumusunod sa kalooban ng Ama, wala ang kanyang magulang. Amen? At hinanap nga siya ni Joseph at ni Mary. Diba? At nakita ni Joseph at ni Mary ang Panginoon Jesus doon sa loob na ng templo, nangangaral ng salita ng Diyos, nangangaral ng kalooban ng Ama, nangangaral ng Kingdom of Heaven, Kingdom of God. Diba? So nangangaral ng repentance. So sa paglilingkod, not based on our family. Yun po ang tunay na paglilingkod, hindi magiging basihan ng iyong pamilya. So mayroong mga Kristyano, hindi man nila kasama ang kanilang asawa, hindi man nila kasama ang kanilang magulang, patuloy silang naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Yun ang genuine na paglilingkod. Dapat ganun tayo maglingkod katulad ng Panginoong Jesus. Hindi man natin kasama ang ating mga mahal sa buhay, tuloy ang ating paglilingkod kay Kristo. Maaaring sila'y nagpapakasarap na ngayon doon sa mga pasyalan, di ba? Sila'y nandoon na sa mga SM, nandoon na sila sa mga mall. Pero dapat tuloy ang ating paglilingkod kay Kristo. Amen? So yun po ang tunay. Naisip ko tuloy, ano kayang buhay ng year 1400s? Ano?
Ang bilis ng panahon eh. Ng 1300s, ano kaya ang buhay noon? Di ba? Nung dumating dito si Magellan, year 1521, ano kaya ang buhay dito noon? Walang electric fan, walang ilaw, walang SM, walang cellphone. Di ba? So, ang bilis na ng panahon ngayon. Kaya mga kapatid, mga mananakal, kahit tayo lang pong mag-isa, tuloy ang paglilingkod. Though no one beside us, serve God. Diba? Kahit wala na yung katabi mo, maglingkod ka pa rin sa Diyos kay Kristo. Though no one back us up, serve God. Kahit walang sumuporta sa iyo, walang tumulong sa iyo, dapat tuloy ang paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Katulad ng ating Panginoong Jesus. Diba? Na talagang, though no one build us up, serve God. Wala mang mag-encourage sa atin. Tuloy ang paglilingkod kay Kristo sa Diyos. Ano sabi po ng John chapter 6, verse 66 and 67? Sabi po ng mga talata sa John chapter 6, verse 66 and 67, tingnan niyo po. Anong ginawa sa ating Panginoon Jesus? Verse 66, and from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Iniwan si Kristo. And then, verse 67, and said Jesus unto the 12, will ye also go away? So si Kristo, naranasan niyang iwan siya. Di ba? Iniwan siya ng mga taong pinagaling. Iniwan siya ng mga taong pinakain. Iniwan siya ng mga taong tinulungan niya. Pero tuloy ang paglilingkod niya. Tuloy ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is not based on our family, not based on our feelings. Though no one beside us, though no one back us up, though no one build us up, serve God. Though no one believe on us, kahit walang maniwala sa iyo, diba? Dapat patuloy ka pa rin sumambat, maglingkod sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po, Jeremiah 26. Jeremiah 26 verse 8. Sabi po ng Bible sa Jeremiah 26 verse 8. Now it came to pass when Jeremiah had made an end of speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die. Kahit isa, wala pong naniwala kay Jeremiah. Maging kaibigan man niya, kapamilya man niya, kapitbahay man niya, kahit isa, wala pong naniwala kay Jeremiah. Wala po siyang naakay. Pero ganun pa man, patuloy po siyang naglingkod kay Kristo. Amen? Kaya para sa mga katulad dito, nandito si Grace, hindi po man kasama ngayon ang kapatid mo, yung dalawang mong kapatid, yung magulang mo, tuloy lang ang paglilingkod. Nandito si Brenda, nag-iisa ka ng Brenda, wala na si Adrian, wala si Steve ngayon, tuloy lang. Di ba? Nandiyan si Kate, katabi mo. Kahit sana wala si Kate, tuloy lang, di ba? Tuloy lang ang pagsamba, paglilingkod. So yun po, do no one believe on us. Yan, si Brother Edwin, si Sister Nori. Di ba? Tuloy lang ang paglilingkod. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Jesus, maaari talaga doon siya isinilang sa Jerusalem, walang naniwala sa Kanya, pero siya po ay patuloy na naglingkod, sumunod sa kalooban ng Ama. Then next, John 11 and 35. Alam niyo naman po siguro ito. Talagang smallest verse in the Bible. Diba? John 11:35, yun ang bigkasin. Jesus na, talagang memorize eh, ano? Okay. So, and then verse 11, tinan po natin, verse 11, John 11, verse 11. Sabi po dito sa verse 11, This thing said he, and after that he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth. Ang ating kaibigan ay namatay na. Sabi po diyan. But I go that I may awake him out of sleep. So mga kapatid, mga minamahal, tatapos na tayo, bilis, sabi ko nga. Okay. So, our serving
not based on our friends. Hindi po dapat basihan ang ating kaibigan. Di ba? So, yun po, na talagang kahit nag-iisa ka na pumupunta sa church tuwing araw ng linggo, so, nag-iisa ka nag-aakit ng kaluluwa, nag-iisa ka nagpe-pray, nag-iisa ka nagbabasa ng Bible, nag-iisa ka naglilingkod, hindi basihan ang kaibigan. So yun po, dito po talagang di ba, nakita naman natin ang Panginoong Jesus at si Jeremiah, hindi naniwala sa kanya ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay, pero tinapos ni Jeremiah ang mga pinagawa sa kanya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo, dapat tuloy ang paglilingkod. Iyon ang genuine na paglilingkod sa Diyos. Kaya sana genuine talaga ang paglilingkod natin sa Diyos kay Kristo. Diba? Kasi makikita yan eh, yan yung titignan eh, kung talaga bang genuine. Kasi kung hindi genuine, mawawala, malulus natin yung ating reward sa heaven. Pero still, langit pa rin tayo. Diba? So yun po. Kaya sana ang ating pong paglilingkod ay hindi basihan ang pamilya, hindi basihan ang kaibigan, hindi basihan ang kapitbahay, katrabaho, hindi basihan ang ating nararamdaman. So yan po ang ipinapakita at sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos. Amen? Kasi kung ang iyong paglilingkod kay Kristo sa Diyos ay based on your friends, isang araw wala ka na dito. Kung ang iyong paglilingkod, ang basihan mo ay ang iyong nararamdaman, isang araw wala ka na dito. Diba? Marami ng ganyan. At sabi ko nga, po sa Lemery, yung aking sinaysaran po doon, baka naman, kapag nag-break na kayo, wala ka na rin dito. Tapos sabi pa sa akin, hindi po pastor, ay Brad, hindi. Magpapatuloy pa rin ako, ay na nag-break, wala na. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod, ang tunay na paglilingkod, hindi po nakadepende sa ating nararamdaman. Kaya ang mga alagad, kahit sila po'y naiinitan, ang mga alagad kahit nauuhaw, ang mga alagad kahit walang makakain, ang mga alagad kahit walang matulugan, tuloy ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Napakadali pa nga natin ngayon, di ba? Then next, and the last, mga kapatid, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, that though He was rich, na ang Panginoong Jesus ay mayaman, but or yet for your sakes, He became poor. Alang-alang sa ating lahat, siya po ay naging mahirap, that He, through His poverty, might be rich, upang sa kanyang kahirapan, tayo ay yumaman. Amen po ba? So, our serving not based on finances, ang paglilingkod. So tayo po ay nasa ministry, tayo po ay nasa paglilingkod, hindi po dapat maging basihan ang pera. Hindi tayo tinawag para magpayaman. Mayaman na tayo, yun ang totoo. Mayaman na tayo. Kaya hindi po tayo tinawag para tayo po ay magpayaman, sapagkat ang Diyos natin ay mayaman. Kung kalooban ng Panginoon, ibibigay yan. Amen? Pero, kung nais mo talagang umasenso, pagpalaan ka, unahin mo ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, ang Diyos, ang may-ari ng mundo ito. Diba? He is the owner of this world. He is the owner of everything in our life. Siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Ano man ang mayroon tayo, siya ang nagmamay-ari. Kaya kung gusto mong ikaw ay umunlad, umasenso, unahin mo siya. Ano po ba? Kaya ang tao, trabaho ng trabaho. Kasi hindi raw sila aasenso kung hindi sila magtatrabaho. Mali. Unahin si Kristo, unahin ang Panginoon para umasenso sa buhay. Diba? Kasi ang Panginoon ang may-ari ng lahat na mayroon sa mundo ito. So mga kapatid, ang paglilingkod not based on our finances. Kaya talagang ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin muna si Kristo ang Diyos.
at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Amen? Kasama na diyan ang pag-iingat, kasama na diyan ang kapayapaan, kasama na diyan ang kayusan, lahat. Hindi mga bagay lang, kundi lahat ng kailangan mo ay idaragdag sa iyo. So mga kapatid, mga minamahal, mayroong ibang Kristyano, hindi lang nagkaroon ng financial blessing na wala na sa gawain. Mapalad ang mga nakakuha kanina ng cash. Diba? Hindi ko alam kung magkano yung napapunta kay Nori, nakabuyang yan na yun, hindi ka? So, more than 500 siguro yun. Oo. Taas kilay na lang, di ba? Simpleng sagot, taas kilay na lang. Pero sana meron man yan o wala, tuloy ang paglilingkod. So, sino pa yung nakakuha? Wala na agad yung nakakuha ng cash. Baka nasa-send na yun ha. Baka pa mo yan, nag-send na agad. Di ba? So, mga kapatid, hindi dapat basihan ang pera sa ating paglilingkod. Meron man o wala, may pera man o wala, tuloy ang paglilingkod. And then Matthew 20 verse 28, tinan nyo po. Matthew 20 verse 28, tinan po natin. Ano po yung makikita pa natin dito? Talaga si Kristo po ay sumunod sa Ama, hindi dahil sa pera, at hindi dahil sa ibibigay sa Kanya. Siya pa nga ang nagbigay. Diba? So sabi po dito sa verse 28, to give His life a ransom for many. Kaya ang tunay na paglilingkod sa Diyos kay Kristo, meron ka talagang ibibigay. Yun po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Kaya talagang tunay na paglilingkod, not based on feelings, not based on family, not based on your friends, not based on our finances. Amen? So, mayroon nga dito, yun, kanina, nakakuha din ng cash. Wala daw siyang cash. Pagdating ng raffle, yun. Kaya, nung nakakuha ng cash, sumibat na, pauwi. Diba? Kaya, bibigyan pa naman ng ham. So, mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos, 2 Corinthians chapter 5, verse 7, tapos na po. Ang sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith, not by sight. Ang ating po paglilingkod, hindi po basihan yung ating nakikita. Kundi tayo po'y maglilingkod dahil sa ating pananampalataya. Walk by faith, serve by faith. Maglingkod sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans chapter 1 verse 17. Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness revealed from faith to faith of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So ang paglilingkod, mga kapatid, mga minamahal, ang basihan ay ang pananampalataya. Not our feelings, family, friends, and finances. Kaya salamat po na kahit meron kayong nararamdaman, meron kayong mga lagnat, naiinitan kayo diyan, pero salamat, nandyan po kayo at talagang kikita sana kayo ngayong hapon ng malaki pa, pero dahil inuna nyo si Kristo, mas mahalaga sa inyong gawain ng Diyos, ay narito kayo para sumampat maglingkod. Diba? To God be the glory, tayo po ay tumayo at wala mo nang aalis after this, after ng ating offering, pamimigay na po natin ang ating Hams John Mark, ang ating video. Pakipindot na lang po ng video, tayo lumuko na, pumiki tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na aming po napag-aralan. Salamat sa buong taon, sa bawat sandali ng aming pong buhay, na kami inyo pong pinagpala, iningatan, at salamat din po kami po inyo pong inilagay sa paglilingkod po sa inyo. Tunay na ikaw po ay dakila, hindi po kami karapat-dapat. Ganun pa man, ninais mo po na kami po ay maligtas, at ninanais mo pa rin po na kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Ama, wala akong ibang hinihiling sa iyo, kundi patuloy mo po pagpalain ang mga kapatiran po dito. Bigyan sila ng kalakasan pisikal at kalakasan spiritual. At wala akong ibang hinihiling sa inyo, kundi patuloy mo po tigin
ang kanila pong panalangin at ilayo mo po sila sa ibang gawa ng kaaway at ang gawin mo po sa kanila ang inyong pong divine protection. Salamat po, Ama, hindi mo po sila pinapabayaan. Salamat, patuloy mo po dinirinig ang kanilang mga panalangin. Dalangin ko po, Panginoon, na ngayong taong ito na darating ay nawa ay patuloy pa rin kami na magkasama-sama na masaya naglilingkod sa iyo at patuloy kami na maglingkod na may katapatan. Banal na Espiritu, hindi po namin ito magagawa kung wala po inyong pong gabay. Kaya sa oras nito, hinihingi po namin ang inyong pong biyaya at kapangyarihan, tulong at gabay. Samahan mo po kami sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papulit po sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.